Halatang masaya ito sa narinig mula sa kanya at lumuwang ang pagkakangiti nito sa kanya. Kanina lang ay may lungkot ang mga mata habang kausap siya. Buhat sa tagpong yun ay nawala ang mga ngiti nila na makita na paparating ang isang anak na kambal ng kanyang amo na si Jake at kasama naman nito ang isang halatang mayaman na babae nang pakilala sa mga magulang nito ay kanyang nobya. Clarissa, prepare us some sandwiches and drinks and bring it in the full area, okay? Mabilis nitong utos sa kanya. Sige po sir. Nagkatinginan silang dalawa ni Leia at walang lingon at mabilis nilang tinungo ang kusina. Grabe siya mag-utos, no? Wala man lang please o pakiusap man lang. Nakunguso si Ate Leia habang kausap siya. Huwag kang maingay ate. Baka marinig ka ng kambal, lagot tayo. Hiyaan mo siya, takot naman siya sa mga daddy at mami nila. Lalo na sa Kuya David niya. Pag ako hindi makapagpigil dyan, sa kambal na yan, isusumbong ko ang mga ginagawa ng dalawa na yan. Pag wala mga magulang nila, tingnan ko lang, may pagbabantang saad ni Leia. Hayaan na lang natin sila, Ate Leia. Huwag na lang natin silang pakialaman. Buhat-buhat ang isang tray na naglalaman ng 2 basong juice at sandwiches ay tinungo ni Clarissa ang full area kung saan naroon ang bunsong anak ng mag-asawa at ang nobya nito. Sir, ito na po ang merienda nyo. Ilalagay ko lang po dito sa table. Pagpapaalam ni Clarissa sa amo niya. Okay, sige. Ilagay mo na lang dyan. Agad ay tugon nito sa kanya. Akma nang tatalikod si Clarissa nang walang ano-ano ay tinawag siya ng kasama nitong nobya. Wait, will you apply the sunblock in my body? Hawak-hawak nito ang isang sunblock cream at inayos ang pagkakahiga nito sa upuan na mahaba. Wala nang nagawa si Clarissa kung hindi ang sundin ang gusto nito. At habang nilalagyan niya ng sunblock cream, ang likod nito ay bigla itong napahiyaw. Ouch! Ano ba naman yung kuko mo ha? Nagagaskas na ata ang likod ko sa haba ng kuko mo na yan. Mabilis itong tumayo at itinulak siya ng babae at akmang sasampalin pa siya nito nang dumating si David. Stop what you're doing! Matigas ang boses na utos nito sa nobya ng kanyang kapatid. Hey! Kuya, anong ginagawa mo sa girlfriend ko? Saklolo nito sa nobya. Wala akong ginagawa sa kanya. Baka siya merong ginagawa kay Clarissa. Matalim ang titig ni David sa babae na ngayon ay natigilan at para bang napahiya sa ginawa nito. Tinulungan siyang makatayo ni David mula sa pagkakabagsak niya sa isang puno malapit sa pool. At hindi agad siya nakapagsalita habang titig na titig pa din siya sa mukha ng binata niyang amo na unti-unti ay para bang may kakaibang kaba ang biglang sumulpot sa kanyang puso. Inalalayan siya nito hanggang sa makarating sila sa malaking sala ng bahay. Next time wag mong basta susundin ang sinasabi ng babae na yun. Tingnan mo, nasaktan ka tuloy. May pag-aalalang boses nito sa kanya. At isang tangulang ang naisagot ni Clarissa sa sinambit ng binata sa kanya. Parang isang estranghero ang pakiramdam na naramdaman ni Clarissa ng mga oras na yun. Hindi siya sanay na may nagtatanggol sa kanya at ang huling beses na naramdaman niya, ito ay nung kinupkup siya ng mga magulang ni David. At ngayon, hindi lang ligayang nararamdaman niya nang ipagtanggol siya ni David sa mga taong walang magawa kundi ang pahirapan siya kung hindi lang kilig na hindi niya alam kung paano malabanan. Lalo na't alam naman niyang hindi niya dapat maramdaman ang ganong pakiramdam sa anak ng mga taong tumulong sa kanya. Matapos magpaalam ito sa kanya ay umalis na ito sa bahay gamit ang isang magarang kotse na pag-aari ng binata. Hindi agad nagtrabaho si Clarissa pagkatapos niya makatapos sa kolehiyo. Sinabihan siya ni Don Fausto na may i-offer daw itong trabaho sa kanya sa kumpanya nito. Mayroon lang daw itong kailangang ayusin sa mga negosyo nito bago siya tuluyang makapagtrabaho. Kaya pinagkasya na lang muna ni Clarissa ang sarili na tumulong sa mansyon habang iniintay niya ang go signal ni Don Fausto na maaari na siyang magtrabaho sa kumpanya nito. Ngayong araw ang schedule ng pamamalengke nila para sa mga pagkain sa mansyon, kaya nagpresenta na siya na sumama kay Leia para mamili. Masaya silang nagkukwentuhan ni Leia habang nasa biyahe. Nag-tricycle na lang sila at hindi na nagpahatid sa driver sa mansyon upang mas lalo silang makapagkwentuhan ng maayos.
Ayon kay Ate Leia niya, pero sa pag-uwi nila ay magpapasundo na lang sila sa isa sa mga driver na nasa mansyon kasi medyo mahirap daw magbitbit ng mga pinamili at mainit pa ang mag-commute. Pagdating nila sa palengke ay agad na binuksan ni Leia ang bag niya para tingnan ang mga kailangan nilang bilhin. Clarissa, ako na lang ang mamili dito, tapos ikaw na lang sa grocery. Hindi ba alam mo naman yung grocery na binibila natin ng mga ibang kailangan sa kusina? Ito ang listahan ng kailangan mong bilhin. Ibinigay nito ang kapirasong papel, pati ang perang nakalaan sa pambili dito. Mas mainam kasi kung ikaw na ang bibili ng mga yan para agad tayong makatapos sa pamimili. Baka hanapin pa tayo ng mga amo natin sa mansyon pag di tayo nakabalik agad. May punto naman si Ate Leia sa gusto nitong mangyari, kaya tumango na lang ako pagkatapos kong ilagay sa sling bag na dala ko ang pera na at listahan na inabot niya sa akin. Oh, paano? Mag-text ka na lang sa akin kapag tapos ka na mamili ha? Para mapapunta ko na si Manong Jerry. Ang tinutukoy nito ay ang isa sa mga driver sa mansyon. Matagal nang naninilbihan sa mga De La Cruz. Okay, ako nang bahala dito, Ate Leia. Mag-text na lang ako sa iyo mamaya. At buhat sa palengke ay naglakad pa uli ng kaunti si Clarissa bago niya nakita ang isang grocery sa tabi ng highway na sinasabi ni Leia sa kanya. Buti na lang at naisipan niyang magdala ng payong bago umalis para maging pananggalang niya sa init ng araw. Agad na kumuha si Clarissa ng isang blue card sa bungad ng grocery at nagsimula na siyang maghanap sa mga nakalistang dapat niyang bilhin. Abala siya sa kakatingin sa mga products na nasa istante nang bigla ay may bumunggo sa dala niyang pushcart. Oh, I'm sorry miss. Agad ay hingi ng paumanhin ng lalaking nakabunggo sa kanya. Laking gulat naman niya nang mapagtanto kung sinong lalaking yun. Nathan? Hindi makapaniwalang tanong ni Clarissa sa kaharap. Ikaw nga, at isang malakas na tawa ang narinig niyang isinagot sa kanya ng binata. Wow! Clarissa Cruz, halata na hindi ito makapaniwala na nasa harapan siya nito. O ako nga, nakangiti niyang sagot dito. Si Nathan ay isa sa mga high school friend niya at ito ang masasabi niyang pinaka-close niya sa mga naging kaklase niyang lalaki. Mabait kasi ito at palagi siya nitong tinutulungan kapag may problema. Lalo na't alam nito ang naging sitwasyon niya sa bahay ng kanyang tiyahin. Kumusta ka na? Ang tagal na nating hindi nagkita ah. Agad ay bungad na tanong nito sa kanya. Heto, ayos naman. Nga pala, pasensya ka na. Di man lang ako nakapagpaalam sa'yo bago akong umalis sa bahay ng mga tiyahin ko. At bigla ay naalala niya ang hirap na pinagdaanan niya sa kamay ng kanyang tiyahin. Kumusta ka na? Ang tagal na nating hindi nagkita ah. Agad ay bungad na tanong nito sa kanya. Heto, ayos naman. Nga pala, pasensya ka na, di man lang ako nakapagpaalam sa'yo bago ako umalis sa bahay ng mga tiyahin ko dati. At bigla ay naalala niya ang hirap na pinagdaanan niya sa kamay ng kanyang tiyahin. Okay lang yun, ang mahalaga ay naging maayos ang buhay mo nung umalis ka na sa malaimpyernong bahay ng tiyahin mo. Hinawakan pa siya nito sa isa niyang braso na parang pinapakalma siya sa pagbabalik ng mga alaala niya. Mahigit 5 taon na rin ang nakakalipas. Pinagmasdan niya ang kabuuan ni Nathan. Pogi pa rin ito katulad ng dati. O mas tama na sabihin niyang mas lalo itong naging gwapo dahil bahagya itong tumaba. Hindi katulad dati na patpati ng itsura nito. Naging maskulado din ang katawan nito at nandun pa rin ang makinis nitong mga balat kahit na moreno ang dating. Clarissa, pagkatapos nating mamili ay baka pwede tayong magmerienda. Meron kasing malapit na snack house dyan sa tabi. Sabay turo nito sa labas ng grocery. Tutal at matagal naman silang hindi nagkita, kaya tama naman siguro na pagbigyan niya ito sa pag-anyaya nitong merienda. Para na rin makapagkwentuhan sila sa mga nangyari sa kanila sa loob ng 5 taon. At mabilis siyang sumang-ayon dito. Okay, sige, pero tapusan muna natin ang pamimili natin. At baka gabihin tayo dito. Hindi naman niya tangkang patawanin si Nathan mula sa pagkakasabi niya ng mga katagang yon, pero kita niya ang pagngiti nito pagkatapos niyang magsalita. Hindi ka pa rin nagbabago, ha, Clarissa?
at isang mahiwagang titig ang ibinigay nito sa kanya. Hindi alam ni Clarissa pero parang may nagbago na sa kaibigan niyang ito. Napailing na lang siya. Nagsimula na itong maglakad habang titig na titig pa rin ito sa kanya. Manaka-nakay na pag-usapan nila ang mga bagay na nangyari sa kanila nung high school pa sila at bigla na lang sasambulat ang mga tawanan nilang dalawa habang unti-unti natapos na nilang makuha ang dapat nilang bilhin sa grocery store na yun. Nagpresenta pa si Nathan na ito na raw ang magbabayad ng mga pinamili niya pero ipinaliwanag niya na mayroong perang nakalaan na pambili para sa mga pinamili niya. Naikwento na rin niya dito ng pahapyaw kung saan siya nakatira ngayon at kung bakit siya napadpad sa grocery na yun. Paglabas nila ng pinto ng grocery ay agad na naghanap sila ng makakainan kagaya ng una nitong suggestion sa kanya kanina at hindi nga kalayuan sa grocery ay may nakita silang tabi-tabing mga milk tea shop sa paligid ng highway. Pumasok sila sa isa sa mga yun. Napuno ng tawanan ang naging kwentuhan nila ni Nathan na umabot din siguro ng kulang 1 oras at muntik pa siyang o panyang nakalimutang i-text si Ate Leia niya buti na lang at napatingin siya sa isa sa wall clock na nakasabit sa shop na pinasukan nila. At agad namang nag-reply si Leia at binilinan siya nitong huwag nang umalis sa shop na yun at alam naman daw nito ang shop na yun. Dadaanan na lang daw siya ng kotse mula sa mansyon pag nasa bayan na ito. Hindi agad napansin nila Clarissa ang isang pares ng mga matang nakatunghay na napala sa kanila ni Nathan simula nung pumasok ang dalawa sa shop na kinainan ng mga ito. Ang mga titig na yon ay may halong dilim at nagpupuyos ang damdamin ng taong ito na halatang hindi makapaniwala na makikita nito si Clarissa ng mga oras na yon at may kasama pa itong lalaki. Sa loob ng 5 taon na magkakilala sila ni Clarissa ay wala siyang nababalitang naging boyfriend nito at maging nanliligaw dito kaya hindi makapaniwala si David na mayroon ngayong kasamang lalaki si Clarissa sa shop na yun. Gusto niya sana itong lapitan at kumprontahin pero wala siyang lakas ng loob lalo na't wala naman siyang karapatan dito. Halatang masaya ito habang nakikipagkwentuhan sa lalaki na kausap nito at gustuhin man niyang marinig ang pinag-uusapan ng mga ito ay hindi naman niya madinig dahil medyo nakatago ang pwesto niya at mayroong mga pader na nakaharang sa nagawa sa kahoy ang shop na iyon. Naisipan niyang dumaan sa shop na yun pagkatapos niyang magpunta sa opisina nila sa bayan. Gaya ng utos ng daddy niya para tingnan ang ilan sa mga bagay tungkol sa negosyo nila. Nakita niyang palabas ng shop si Clarissa matapos huminto ang isa sa mga kotse nila sa mansyon at kitang-kita niya kung paanong masayang-masaya si Clarissa habang naglalakad ito kasama ang lalaking kausap nito kanina lamang. Nagpuyos ang damdamin niya at kulang na lang ay sugurin niya ito at kunin ang mga kamay ni Clarissa para siya na lang ang makasama nito sa pag-uwi. Pero lahat ng binalak niya ay nawala nang bigla'y naisip niyang wala siyang karapatan para gawin yun. At mula sa pagkakahawak niya sa disposable na plastic na baso ay nilukot niya ito at pagdakay tumayo at umalis na sa shop na iyon. Masayang masaya si Clarissa sa pagkikita nila ni Nathan. Na-miss niya ng todo ang kaibigan niyang yun at parang kulang ang oras nila kanina para mapagkwentuhan ang mga nangyari sa kanila na maghiwalay ang landas nila 5 years ago. Hindi rin ito nakalimutan kunin ang cellphone number niya bago sila tuluyang maghiwalay kanina para daw may contact ito sa kanya. Just in case na maisipan uli nilang magmerienda at ituloy ang kwentuhan nila. Nalaman din niya na isa na pala itong manager sa isang sikat na fast food chain sa bayan at nagkataon na day off nito kaya naisipan itong mamili. At swerte namang nagkita sila nito. Sa grocery na pinamilihan niya, uminom siya ng tubig sa kusina nang maabutan siya ni David na mukhang seryoso mukha at pagdakay naamoy niya ang amoy alak sa katawan nito. Uminom ba ito? Hindi naman ito umiinom kaya nanibago si Clarissa nang naamoy niyang amoy alak ito. Hindi siya agad nito pinansin at nagtuloy lang itong kumuha ng baso at nagbukas sa refrigerator. Bigla namang sumulpot ang kaba sa dibdib niya habang pasimple niyang tiningnan ang ginagawa nito. At bigla ay naalala niyang hindi pala ito nakasabay sa mga magulang nito ng pagkain ng hapunan kaya naisipan niya itong alukin kumain kahit na medyo kinakabahan pa rin siya.
Sir, baka gusto niyo pong kumain ng hapunan? Paghahain ko po kayo, mahinang tanong niya kay David pero sapat para marinig nito. Sa pagkakataong na yon, lumingon ito sa kanya at katulad ng dati, para namang binubundol ng kung anong dibdib ni Clarissa. Hindi tuloy niya alam kung sasalubungin niya ang mga titig nito o alis na lang siya para matapos ng lahat. Hay, kainis, tumigil ka muna sa kakadagundong mo dyan. Okay, kausap ni Clarissa sa sarili. Hindi pa agad sumagot si David kaya medyo naalangan na gumalaw si Clarissa at sa tingin niya ay galit ito at wala sa mood kaya mabuting umalis na lang siya para makaiwas dito. At akma na siyang babaling sa kabilang side ng mesa para umalis pero bigla itong nagsalita na nagpatigil sa kanya. Where are you going? Tanong nito sa kanya. Mas lalong napuno ang kaba sa dibdib ni Clarissa. Matutulog na po sir, wala sa sariling na isagot ni Clarissa kay David. He stepped nearer in just one blink. He was in front of me. So saan ka galing kanina at sinong kasama mong lalaki sa shop? Tanong nito sa kanya na may halong pait ang boses. Kita rin niya ang muling pagdidilim na mukha nito at napalunok siya sa sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Kaya lang paano niya ako nakita kanina at maging si Nathan ay nakita rin pala nitong kausap niya. Hindi agad siya nakasagot sa tanong ni David dahil sa kabang nararamdaman niya. Malapit na malapit ito sa kanya at ilang hakbang na lang ay alam niyang maglalapit na ang kanilang mga katawan. At bukod sa kinakabahan siya ay hindi rin niya alam kung anong dapat niyang isagot sa mga tanong nito. At mula sa ililang hakbang na pagitan nila ay hinablot ni David ang kanyang bewang dahilan kung bakit muntik na siyang mapasubsob sa malapad nitong dibdib. At ngayon ngay yakap-yakap na siya nito gamit ang isa nitong kamay na nakahawak sa bewang niya at ang isa naman ay mabining nakahawak sa punong tenga niya. Hindi niya maitaas ang mukha niya para salubungin ang mga titig nito, kaya ito nang nagtaas na mukha niya para magtama ang kanilang mga mata. Damang-dama niya ang hininga nito na bahagyang nahaluan ng amoy ng alak. Nagpatuloy ito sa paghimas sa makinis niyang mukha at hindi pa rin niya ito matitigan ng tuwid dahil sa kakaibang kaba na bumabalot sa puso niya ng mga oras na yun. Unti-unti ay nakaramdam o nararamdaman ni Clarissa ang paglapit ng mukha ni David sa kanya at mula roon ay napapikit na lang siya at inintay ang susunod na mangyayari. Ilang segundong tinitigan ni David ang maamong mukha ni Clarissa habang nakapikit ito. Gustong-gusto niya itong halikan at angkinin ang mga mapulan at mapininipis nitong labi nang bigla niyang maisip ang tagpong nakita niya kanina na may kasama itong lalaki. Hindi niya maitatanggi na may kurot sa puso niya ang makita itong may katabing ibang lalaki. Hindi niya inaasahan na ganun ang magiging epekto nito sa kanya. Parang nagpupuyos ang damdamin niya lalo na kung aaminin ni Clarissa sa kanya na boyfriend nito ang kasama nitong lalaki sa shop kanina. Parang may sariling isip ang mga mata ni Clarissa na kusang niyang imulat ang mata niya at nakita niyang titig na titig pa rin sa kanya si David at nang makita nitong nagmulat na siya ng mata ay kusa na itong binitawan ang mukha niya pati ang pagkakayapos nito sa bewang niya. Ilang saglit ang lumipas ay nawala na sa paningin ni Clarissa si David. Iniwan siya nitong nakatulala at may mag-isa sa kusina. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ni David. Ang ganong bagay sa kanya, ang buong akala talaga niya ay hahalikan siya nito base sa kilos nito kanina. Sayang. Ano kayang problema ng isa na yun? Ang weird. At muli ay naisip niya ang huli nitong sinabi sa kanya kanina. Saan ka galing kanina? At sinong kasama mong lalaki sa shop? Nagtataka man siya kung paano nalaman ni David na nagpunta siya sa milk tea shop kanina at maging kung sinong kasama niya ay nakita rin ito. Nagkibit balikat na lang si Clarissa sa isiping yun at minabuti na lang niyang bumalik sa kwarto nila para matulog. Kinabukasan na hindi nakita ni Clarissa si David na kumain ng umagahan. Ang akala pa naman niya ay makikita niya ito ngayong umaga. At habang naghahain sila ng mga pagkain sa lamesa ay nakuha ni Don Fausto ang atensyon niya. Nagpunas ito ng napkin sa bibig bago nagsalita. By the way, Clarissa, can I talk to you after breakfast? Wala ka bang ibang gagawin? Tanong nito sa kanya habang nagiiwan ng pork steak sa plato.
Wala naman po, Don Fausto, sagot agad ni Clarissa sa kausap. Okay din, kakausapin kita mamaya. At hihintayin na lang kita sa library after this. Sabay turo nito sa pinagkainang plato. Clarissa is starting tomorrow. You will be working in our company as personal secretary. Po, agad-agad po, pwede na ako magtrabaho bukas, sir. Hindi makapaniwalang tanong ni Clarissa kay Don Fausto. Yes, at ikaw ang magiging sekretary ni David. Gusto kong magtulungan kayong dalawa para mapalago pa ang ating company. We both know that this is the starting career for you and to my son, David. You better do your best to help one another. I know you get my point, Iha. Paglilinaw nito sa kanya. Mabilis ang pagtugon ni Clarissa sa sinabi ni Don Fausto dahil malaki ang utang na loob niya rito at wala siyang hindi gagawin para rito. Pero ang hindi niya malinaw sa kanya ay kung paano siya dapat kumilos at makipag-usap sa panganay na anak nito. Samantalang sa loob ng 4 na taon ay mabibilang pa lamang niya sa kanyang daliri ang mga pagkakataong nakausap niya ito. At higit sa lahat, paano niya maitatago ang kakaiba niyang emosyon kapag kausap niya ito? Baka mamaya ay ibang maisip nito tungkol sa kanya. Doon biglang kinabahan si Clarissa.